Harry, Harry please, mag-usap naman tayo. Pagmamakaawa niya habang pilit itong pinipigilan. Sige namang Emong, hayaan niyo po siya. Narinig yung sabi ko? Gusto ko nang umalis dito. Ah, yes ma'am. Tugon naman itong pilit tinatanggal ang kamay ni Luna sa wheelchair. Mag-Imong please, parang awa na. Mag-uusap lang kami sandali. Manang Imong, bilisan na natin, utang na loob. Yes ma'am. Luna, iha. Pasensya na. Muntik nang napanghinaan ng loob si Luna na makasakay na ito sa kotse. Nanatiling matigas naman ang puso ni Harry dahil wala talaga siyang balak na kausapin pa ito kahit kailan. Harry please, kausapin mo naman ako. Alam ko galit ka sa akin, pero sana naman bigyan mo naman ako ng chance na makausap ka. Kahit sandali. Anong Imong? Ano na, hindi pa ba tayo aandar? Nakaharang po ma'am eh. Ano kang gagawin ko? Sagasaan mo kung kinakailangan. Oo, Narinig mo ako, Manong Imong? Kailangan na nating umalis. Matigas nitong pahayag. Napabuga tuloy ng hangin ang matanda bago mahigpit na hinawakan ang manibela. Pinaatras abante niya ang sasakyan habang sunod naman ng sunod si Luna nang bigla na lang nangyari ang hindi inaasahan. Ikinagulat rin ito ni Harry kung kaya naman mabilis itong sinikap na makalabas ng kotse. Manang Imong! Tawag niya rito nang mahirapan siyang pababain ng kanyang sarili na agad namang tumalima ang matanda. Sira ulo ka ba? Sigaw niya kay Luna na nakaupo habang iniinda ang sakit ng kanyang binting na sagi ng sasakyan. Gusto mo din bang malumpo? Oo, kung yan ang paraan, para kausapin mo ulit ako. Naluluha nitong pahayag. Umiling naman siya dahil sa halo-halong emosyong nararamdaman niya. Inis na inis siya rito, pero hindi pwedeng ganito. Wala rin naman siyang choice kundi pagbigyan ito sa gusto para matapos na. Let's go to my place. Aniya, pagkatapos ay tinalikuran na ito. Hindi niya naman maiwasang wag itong tapunan ng tingin habang iika-ikang sumasakay ng kotse. Saka lang nakahinga ng maluwag ang mga marites na sina Sarah, Tansh, Rian at Cindy matapos masaksihan ang mga kaganapan sa pagitan ng mag-ex. Ang lakas pala talaga ng tama ng Luna na yun kay attorney. Oo, kaya ganun naman talaga pagmahal. Nagtawanan silang lahat habang pabalik sa loob ng coffee shop, maliban sa isang si Cindy. How ikaw? Okay ka lang? Nag-aalalang tanong ng kanyang ate Tansh. Oo ate. Sigurado ka? Nagkibit balikat lamang ito. Ay, nag-uusap naman kayo ni Beth kanina. Hindi. Hindi nga nagpapakita. Usap pa kaya? Nandito siya kanina. Akala ko. Hindi na natapos pa ni Tansh ang sasabihin niya nang bigla na lang itong kumaripas sa kanyang harapan. Kusa siyang dinala ng kanyang mga paa sa parking at nagpalingalinga. Pero bigo siyang makita ang hinahanap niya. Kahit kailan talaga. Duwag ka, Beth. Bulong niya sa hangin.
Narating nila ng tahimik pa rin sa isa't isa ang bahay nito. Napansin agad ni Luna ang malaking pagbabago sa paligid. Dati-rati kasi isang simpleng bahay lang ito at hindi pa fully furnished. Pero ngayon, sobrang ganda na nito. Gayang-gaya ang mga pinakita nito sa kanya before. Maging ang mga furnitures at bawat corners na siya mismo nagsuggest ay sinunod rin ito. Kaya naman ganoon na lang ang tuwa sa dibdib niya habang pinagmamasdan itong pinaghahandaan siya ng makakain. Kumain ka muna. Matipid itong tugon habang nagpapakulo ng mainit na tubig upang magtimpla ng kape. Ako na. Presenta niya nang mapansing nahihirapan ito. Huwag na. Kaya ko to. Kinaya ko nga noong mga panahong iniwan mo ko. Tapos ngayon bigla ka na lang dadating para ano? Kaya ko na ang sarili ko. Mariin itong pahayag. Nagbaba naman ang tingin si Luna. Tama naman ang mga sinabi nito tungkol sa kanya, kaya mas lalo lang siyang nagigilty at nandiit sa kanyang sarili. I'm sorry. Tapos na yun. We have to move on. Hindi naman lahat ma-please nating magstay. Anito, habang nagsasali ng kape sa tasa. So, kumusta ka na? Kumusta sa abroad? For sure, madami ka nang napuntahan gaya ng gusto mo. Kumusta ang pagiging successful market manager abroad? I fail. Anong nangyari? Niloko ko ng kasama ko sa trabaho. Ginamit na lang ako. Hindi sa own good. Kaya pala gusto niya akong sumama sa team nila para gamitin ako. What? Nag-file ka na ba ng legal action? Dapat magbayad sila. Hindi na. Hangal lang taong yun. Kaya niyang pumatay, makuha lang gusto niya. Pero Luna, ano ka ba? Walang mangyayari kung palagi ka na lang magpaparaya at magpapaapi. Ano ba? Mababahag buntot ka na lang ba ganon? Hindi na. Hindi na ngayon. At hindi na kahit kailan. Kaya nga ako nandito eh. Ano bang pinagsasabi mo? Narealize ko kasi na hindi naman pala talaga yun ang gusto ko. Na hindi naman talaga yun ang pangarap na magpapasaya sa akin. Bigla itong nag-iwas ng tingin dahil baka lamunin na siya ng kahapon. Hari, can you give me another chance? Hindi ganun kadali yun, Luna. Alam ko. Pero magpupursige ako to win you back. I love you. I'd never stop loving you kahit nasa malayo ako. Alam ng Diyos yun. Nagpursige din ako para kalimutan ka, Luna. Kaya bakit ka pa bumalik? Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko. I'm so sorry. Babawi ako. Lahat gagawin ko. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon